Morning and happy Lord's Day po sa bawat isa. So kung mapapansin niyo po no, ang atin pong main na tema na narinig mula po sa binasang talata or text and even sa atin pong pagbabasa sa London Baptist Confession of Faith ay patungkol po sa katapatan ng Panginoon. And that will be our theme for this Sunday. Actually, that was our theme last Sunday as well, no? Pero magpapatuloy po tayo sa katotohanan iyon ng ating Diyos ay tapat. So buksan po natin ang ating mga Biblia at magpapatuloy tayo sa pag-aaral in the book of Genesis chapter 21 from verse 8 up to verse 21. Genesis chapter 21 verse 8 to 21. Now, bago po natin basahin, sana natatandaan niyo po ang mga naunang 7 talata from verse 1 to verse 7 ng Kabanata 21 ay malinaw na nagpapakita po ng katapatan ng Panginoon. Okay? So, kung naaalala niyo po, sabi doon, specifically, I think that was in verse 1 and verse 2 and verse 3, sinabi po doon na binisita ng Diyos si Sarah ayon sa kanyang sinabi, and nagkaanak si Sarah ayon sa kanyang pangako, at nangyari iyon ayon sa kanyang itinakdang oras. No? So, hindi lang po iyon, no? But yung tatlong paulit-ulit na pagbibigay diin ng ginawa dito sa pamagitan ng pagsusulat ni Moses, ay pinakita din po doon na ang Diyos ang may complete, total at absolute na control sa pangyayaring ito. Specifically, yung kapanganakan po ni Isaac. So, kung matatandaan din po ninyo, binigyan diin last Sunday na ang pangyayaring ito po ay may kinalaman po sa ating kaligtasan. Wag po tayong aalis doon. No? Lahat po ng ating inaaral ay may kinalaman po sa ating kaligtasan. Ang pagtupad po ng pangako na ito ng Diyos kay Sarah at kay Abraham na sila ay magkakaanak ay actually patuloy na pagsasagawa po ng Diyos ng pagtupad niya ng kanyang plano at ipinangakong pagliligtas. If you remember Genesis 3:15, wag din po tayong aalis doon. Lahat ng binabasa natin, lahat ng istorya or mga ganap na binabasa natin in the book of Genesis ay may kinalaman sa Genesis 3:15, ang ipinangakong binhi. So ang kapanganakan po ni Isaac ay mahalaga para sa kapanganakan ng binhing ipinangako doon sa Genesis 3:15. That's why yung salaysay na ito is napakahalaga, no? Kaya po sa kabuuan, sinabi po natin sa atin na ang Diyos ang gumagawa, siya din po ang nagsasakatuparan ng kaligtasan natin. Ipinangako niya yon, ginagawa niya yon, at isinakatuparan niya yon. So, ibig sabihin, sa madaling salita, ang kaligtasan ay sa Diyos. No? At dagdag pa dyan, ang katotohanan ng ito ay nag-uudyok sa atin na huwag na pong manatiling tila walang pag-asa. No? So, in application, we are reminded na dapat bilang mga mananampalataya, hindi tayo namumuhay na parang wala tayong pag-asa. Hindi dapat tayo nananatili sa pagkalugmok. Bagkus, hinihikayat tayo na tingnan ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Lahat, as in lahat. No? Lahat na nangyayari sa ating buhay sa liwanag ng Ebanghelyo. Ganun na dapat ang ating pananaw. Kaya po, lagi nating tandaan, paano natin yun ma-apply, no? Tingnan ang lahat sa liwanag ng Ebanghelyo. So, lagi niyong isipin kung ang Diyos ay tapat at siyang may hawak sa lahat ng pangyayari na may kinalaman sa pagliligtas sa makasalanan, ano pa kaya ang mga bagay dito sa lupa na pansamantala lamang? Ganun dapat mag-isip. And actually, the Bible clearly states in Romans 8:32, binanggit ito yung prayer meeting natin, Romans 8:32, pakinggan niyo po. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay?
So this is not about prosperity. Hindi ito patungkol sa payayamanin ka. But ito ay patungkol sa pagbibigay ng Diyos sa iyo kung anong ikabubuti or makakabuti para sa iyo dito sa lupa. No? So again, sinasabi dito, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad? Di ba yung anak niya, binigay niya yan nang walang bayad. So kung ganun, bakit hindi niya ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? So anong meron para ikabahala natin? Kaya po, titingnan natin ang mga bagay-bagay sa liwanag ng Ebanghelyo. Yun ang ibig sabihin nun. So sa ibang pagkakasabi, ibinigay ng Diyos sa kanyang tanging anak para sa iyo upang ikaw ay maligtas mula sa walang hanggang kapahamakan. So kung ganun, bakit niya ipagkakait na iligtas ka mula sa mga problema dito sa lupa na pawang pansamantala lamang? Diba? Kaya po anuman ang nangyayari or mangyari sa buhay natin, alalahanin natin lagi ang Ebanghelyo. Tumugon tayo sa liwanag ng katotohanan ng iniligtas ka ng Diyos. So yun po ang atin pong napag-aralan last Sunday. Ngayong umaga naman, magpaputuloy tayo sa salaysay. At again, sabi ko nga po kanina, muli nating makikita ang katapatan po ng Diyos. So tayo po yung magsitayo bilang pagbibigay po guys sa pagbabasa ng salita. In Genesis chapter 21, from verses 8 to 21. Pakinggan nyo po, ito po ang salita ng Diyos. Lumaki ang sanggol at inawat sa pagsuso at nagdaos ng malaking handaan si Abraham ng araw na ihiwalay sa pagsuso si Isaac. Subalit, nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga-Ehipto na ipinanganak kay Abraham na nakikipaglaro sa anak niyang si Isaac. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito nakahati ng mga anak ng aking anak na si Isaac. Ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham dahil sa kanyang anak. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah, sapagkat sa pamagitan ni Isaac, papangalanan ang iyong binhi. Ang anak ng alipin ay gagawin ko ring isang bansa, sapagkat siya'y iyong binhi. Kinaumagahan, maagang bumangon si Abraham at kumuha ng tinapay at lalagyan ng tubig na yari sa balat at ibinigay kay Hagar. Ipinatong ang mga ito sa kanyang balikat at ang bata at siya ay pinaalis. Siya'y umalis at nagpagala-gala sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang tubig sa lalagyang balat, kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang puno. At siya'y umalis at umupo sa tapat ng bata na ang layo ay may isang banat ng pana. At sinabi niya, ayaw kong makita ang kamatayan ng bata. At pag-upo niya sa tapat ng bata, siya'y nagsisigaw at umiiyak. Narinig ng Diyos ang tinig ng bata at mula sa langit ay tinawag ng anghel ng Diyos si Hagar at sinabi sa kanya, na paano ka Hagar? Huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kanyang kinalalagyan. Tumindig ka, itayo mo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay sapagkat siya'y gagawin kong isang malaking bansa. Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig. Pumunta siya roon at pinuno ng tubig ang lalagyang balat at pinainom ang bata. Ang Diyos ay kasama ng bata at siya'y lumaki at nanirahan sa ilang at naging sanay sa paggamit ng pana. Tumira siya sa ilang ng paran at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy mo pong bigyang linaw ang mga tagpong ito sa amin na makita namin ang iyong katapatan at naway kami po'y mapalakas at patuloy na umasa lamang sa iyo at mamuhay ng may lubos na pag-asa dahil ikaw na aming Diyos ay tapat na Diyos. Ito may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, chapter 21, verse 1 to 7, doon na po nangyari ang kapanganakan ni Isaac. Okay, finally, from chapter 12,
Baliktarin nyo lang po, chapter 21. Ipinanganak na po si Isaac. Natupad na po ang pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah na sila ay magkakaanak. So ngayon naman, dito sa verse 8, no, pagkatapos ng ikapanganakan ni Isaac na nabasa natin sa verse 1 to 7, dito naman sa verse 8 ay sinabi, lumaki ang sanggol. Okay? Lumaki na ang sanggol. At inawat na sa pagsuso. At dahil doon, nagdaos ng malaking handaan si Abraham ng araw na inihiwalay sa pagsuso si Isaac. So, upang maintindihan natin ito, ang pag-awat po sa pagsuso ng isang sanggol ay malimit nangyayari kung ito ay 2 o 3 taong gulang na. Okay, 2 to 3 years old. No? Hindi na siya sa salita pa natin, dumidede. But siguro meron na siyang no? Kaya si Isaac, dito, sa tagpong ito, ay around 2 to 3 years old na. Okay? So, verse 1 to 7, pinanganak. Verse 8, 2 to 3 years old na. Bilis, di ba? At dito, makikita natin na nagdaos ng malaking handaan si Abraham, no? Dahil doon. So, sinelebrate iyon ni Abraham. Now, ang nangyari, verse 9, subalit, nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga-Ehipto. So, which is, sino yon? Sinong anak ni Hagar? Si Ishmael. Okay? Si Ishmael. Nakita ni Sarah si Ishmael na nakikipaglaro sa kanyang anak na si Isaac. Now, kung ang translation lang na ito, ang atin pong titingnan, masasabi natin na tila walang masamang nangyayari dito. Nakikipaglaro lang naman yung bata. Pero kung titingnan natin sa orihinal na pagkasulat po ng talatang ito, ang salitang nakikipaglaro dito ay nangangahulugang pagkutya. Okay, pagkutya. O yung pinagtatawanan sa paraang pambabastos o yung may pagkamay loko. Kumbaga. So, hindi ito normal na nilalaro wala yung bata. No? Sa makatuwid, bilang nakakatandang kapatid, si Ishmael is matanda siya. I think around 14 to 15 years old na siya dito. No? Bilang nakakatandang kapatid, inabuso ni Ishmael si Isaac na walang kamalay-malay at walang kalaban-laban sa kanya. No? 'Di ba? Pag nakakapanood tayo ng mga yung mga spy cam, no, yung mga yaya na inaano yung mga anak na bata, parang ganun po ang nakita ni Sarah. Okay? Ganun po ang nakita ni Sarah. So, kaya po, kung matatandaan nyo sa atin pong binasa kanina in Galatians 4, di ba binasa natin kanina yung Galatians 4, verse 29, kaya sinabi ni Pablo doon, subalit, kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. So, yun ang binabanggit dito ni Pablo in Galatians 4. Yung ginawa na gano'n ni Ishmael kay Isaac. Kaya ganun na lamang ang naging reaksyon ni si Sarah. Ano naging reaksyon ni Sarah? Verse 10. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo. Di ba? Kaya naging ganun ang reaksyon niya. Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito nakahati ng aking anak na si Isaac. So maaring maisip natin ang harsh naman no, na naging reaksyon ni Sarah. Away bata lang naman yun. Parang gano'n, laro-laro lang naman yun. Pero mahalaga po ang pangyayaring ito. Mahalaga ang sinabi dito ni Sarah in verse 10. This is very important. Ito po ay pagbibigay ng malinaw na distinction. Okay? Distinction upang malaman natin kung saang linya magpapatuloy ang ipinangakong binhi. So yun yung kahalagahan nito sa verse 10. Binibigyang linaw sa atin. Saan ba magpapatuloy yung linya na kung saan magmumula ang ipinangakong binhi? At malinaw na ngayon na tunay na hindi nga ito kay Ishmael, na anak ni Abraham. But ito ay kay Isaac na anak din ni Abraham. At sa katunayan, ginamit po ni Pablo itong sinabi ni Sarah. Listen, ginamit ni Pablo itong sinabi ni Sarah upang bigyang linaw ang pagkakaiba ng mga ligtas sa mga hindi ligtas.
sa mga anak ng pangako at sa anak ng laman. Sa mga taong nagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos at sa mga taong nagtitiwala sa kanilang mga sariling gawa. Ginamit ito ni Pablo to distinguish upang bigyan ng distinction yung dalawang uri ng taong iyon. Kaya kung natatandaan nyo again sa binasa natin kanina in Galatians 4 verse 30, anong sabi ni Pablo? Subalit, ang sinasabi ng kasulatan, listen, palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak. So you see, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. So ginamit ni Pablo itong sinabi ni Sarah. At nagpatuloy siya actually in verse 31. Sa Galatians 4 pa rin. Sabi niya, kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. So yun yung conclusion ni Pablo. No? Binigyang diin niya dito na magkaiba ang mga mananampalataya sa mga hindi. At ganun din po ang nangyayari sa tagpong ito na binabasa natin. Binigyang linaw na naman ang linyang naghahati sa binhi ng babae at sa binhi ng ahas. So you see, binigyang linaw again yung distinction na yon. Kaya, bagaman, verse 11, ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham, no? Bagaman mabigat iyon sa kalooban ni Abraham, and in verse 12, sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. And sabi niya, makinig ka sa lahat ng sinasasabihin sa iyo ni Sarah, sapagkat sa pamagitan ni Isaac, papangalanan ang iyong binhi. So, may kita natin dito na kahit po ang Diyos ay sinabihan si Abraham na ito ang gawin. No? Kaya masasabi natin na ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ito pagiging harsh ni Sarah. Ito po ang pagbibigay linaw ng pagkahati. Again, ang pagkahati, no, ang distinction between sa linya ng binhi ng babae at sa linya ng binhi ng ahas. Bagaman, wag nating kalimutan na malinaw naman na sinabi iyon ng Diyos. In chapter 17 ng Genesis, verse 19, sinabi na po ng Diyos, sabi niya, hindi, ang iyong asawang si Sarah. By the way, ang context nito ay sinabihan ni Abraham ang Diyos, pwede ba si Ishmael na lang? Di ba? Nakita niyo po yan, chapter 17 pa lang to. Binigyang linaw na. Sabi ni Abraham, pwede ba si Ishmael na lang? But anong sabi ng Diyos? Hindi. Ang iyong asawa na si Sarah ay tiyak na magkakanak sa iyo at tatawagin mo siya sa pangalang Isaac. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan at sa kanyang lahi pagkamatay niya. So you see, sinabi na po yun ng Diyos. At ito ay napakahalaga para sa ating kaligtasan. Again, itong nangyayari ngayon na pagkakaroon ng distinction ay mahalaga po para sa ating kaligtasan. Muli, nakikita natin ang katapatan ng Panginoon sa kung paano niyang aktibong isinasagawa ang pagtupad ng kanyang pangako ng pagbibigay ng binhi na dudurog sa ulo ng ahas. So again, ito yung nangyayari, yung pag-usad, yung progress ng pagsasagawa ng Diyos sa kanyang pangakong pagliligtas. Kaya po mga kapatid, ang salaysay na ito ay again, parte ng pag-usad or progress ng plano ng pagliligtas ng Panginoon. And so dito pa lang, again and again, makikita natin na tapat po ang ating Panginoon sa kanyang pangako. And sa katunayan, ang susunod na tagpo ay muling magpapakita ng katapatan ng Panginoon. Again, we will see the faithful God or the faithfulness of God kahit na ito ay hindi direktang may kinalaman sa kaligtasan. So tingnan natin ang katapatan ng Panginoon. Verse 13, ano nangyari? Ang anak ng alipin ay gagawin ko, sabi ito ay patuloy na pagsasalita ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, ang anak ng alipin ay gagawin ko ring isang bansa sapagkat siya'y iyong binhi. Now, hindi po ito yung unang pagkakataon na sinabi ito ng Diyos. Itong verse 13, hindi itong unang pagkakataon na sinabi yun ng Diyos.
again in Genesis chapter 17. Okay? Sa 17, parang pag-uulit, no, ng sinabi ng Diyos ito. In Genesis 17 verse 20, sinabi ng Diyos, tungkol kay Ishmael, ay narinig kita, sabi niya kay Abraham. Pinagpala ko siya at siya'y gagawin kong mabunga at lubos kong pararamihin. So you see, hindi ito unang panahon, pagkakataon, but again, sinabi niya na ito. And sinabi ng Diyos, 12 prinsipe ang kanya magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. So sinabi na po yun ng Diyos. Hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. No? At sumunod si Abraham sa sinabi ng Diyos. Kaya in verse 14, kinaumagahan, maagang bumangon si Abraham at kumuha ng tinapay at lalagyan ng tubig na yari sa balat at ibinigay kay Hagar. Ipinatong ang mga ito sa kanyang balikat at ang bata at siya ay pinaalis. Siya umalis at nagpaghalagala sa ilang ng Beersheba. Now, kung papansinin niyo po, hindi pinadalhan ni Abraham sila Hagar at Ishmael ng maraming pagkain at maraming inumin. Isa yan sa bagay na mapapansin natin dito. Hindi niya binigyan ng marami. Diba? Supposedly, kung ako, alam ko na ganun, marami ang papadala ko, no? And may nagsasabi na maaring dahil nagtitiwala daw si Abraham sa Diyos, na siya ang magbibigay ng kailangan, no? Or pangangailangan nila. Dahil nga ipinangako ng Diyos na magbubunga din si Ishmael. Yun yung ibang sinasabi ng mga komentaryo. Meron din naman nagsasabi na ginawa ito ni Abraham para daw kapag ubos na ang pagkain at inumin nila Hagar at ni Ishmael, ay babalik sila kay Abraham. Kasi nga, di ba, mabigat yung kalooban ni Abraham, di ba? So may nagsasabi daw na possible na yun ang ginawa ni Abraham para pag ubos na, babalik sila. Parang ganon. No? Well, again, hindi ito sinabi ng direkta sa talatang ito, so hindi natin masasabi kung ano talaga. Huwag na huwag tayo magbibigay ng ating own interpretation kung hindi naman sinasabi. But, ano man doon ang totoong dahilan, ang tagpong ito ay nagbigay ng daan upang mas mabigyang diin ang katapatan ng Panginoon. So we don't know the real reason, but ang katotohanan ay makikita natin pa ng mas lalo ang katapatan ng Panginoon. Paano? Verse 15 hanggang verse 21, hindi ko na po babasahin, no? But ang nangyari po sa verse 15 and 21 ay naubos ang tubig, naubos ang pagkain, at ano nangyari? Iniwan ni Hagar si Ishmael, di ba? Ipinatong niya si Ishmael at umalis si Hagar na may layong isang banat ng pana. So kung titira ka ng kung gaano kalayo ang abot noon, ganun daw ang distance. No? And bakit niya ginawa yon? Dahil ayaw niya makita ang kamatayan ni Ishmael. So ibig sabihin, wala na silang pagkain at naghihingalo na si Ishmael. And ano pa nangyari? Sinabihan ng anghel ng Diyos na narinig ng Diyos ang tinig ng bata. And inutusan siyang itayo ang bata at muling sinabi na gagawin ng Diyos siya, si Ishmael, no? Na isang malaking bansa. So again, sinabi ng Diyos na si Ishmael ay gagawing malaking bansa ng Diyos. At binuksan ng Diyos ang mata ni Hagar at pagkatapos noon, anong nakita ni Hagar? Nakakita siya ng isang balon ng tubig. At mula doon ay nanirahan sila. So ibig sabihin na buhay, na sustain si Ishmael at mula doon ay nanirahan sila sa ilang at naging sanay sa paggamit ng pana si Ishmael at hinanapan ng asawa na ni Hagar si Ishmael. So yun ang nangyari. So sa makatuwid po, makikita natin doon sa nangyaring iyon na tunay ang Diyos sa kanyang mga pangako. No? And actually, kahit na nakalimutan ni Hagar ang sinabi sa kanya ng Diyos. So, sa tagpong ito, nakalimutan ni Hagar ang sinabi ng Diyos sa kanya. Why? Kasi nga, di ba, akala niya mamamatay na si Ishmael. Iniwan niya na, ayaw niya na makita na mamatay. Actually, nagpapakita po iyon na wala ng pag-asa. Nag-give up na rin si Hagar. Pero ayaw niya makita na mamatay yung bata, so lumayo siya. Actually, that shows wala ng hope. Pero, bagaman nakalimutan ni Hagar ang sinabi ng Diyos, naging tapat ang Diyos. Ano ba sinabi ng Diyos kay Hagar?
chapter 16. Babalikan natin. Chapter 16, verse 10. Sinabi din sa kanya ng anghel ng Panginoon, ito yung sinabi ng Diyos kay Hagar, pararamihin kung lubos ang iyong binhi, which is si Ishmael, at sila'y hindi mabibilang dahil sa karamihan. So you see, the Lord remained faithful to His words. Bagaman ang mga tao ay nakakalimot. Pero ginagawa pa rin yun ng Diyos. So kaya nga sabi ko kanina, yung tagpong ito will again show us the faithfulness of God. Pero dito, again, malinaw na nagiging tapat ang Diyos sa kanyang pangako patungkol kay Ishmael. Again, kahit na hindi iyon may direktang kinalaman sa ating kaligtasan, the Lord was and will always be faithful. Kaya po mga kapatid, time and time again, nakikita natin ang katapatan ng Panginoon. At ang katotohanan ito ay maraming pahiwatig para sa atin. No? At magbibigay lang ako ng dalawa para matapos tayo kagad. Dalawa. So anong pinapahiwatig? Kung tapat ang Diyos, so what? Kung nakikita natin na katapatan ng Diyos, ano ngayon? So yun yung tanong. Ano yun para sa atin? Kung tapat ang Diyos. Well, again, sabi ko, marami siyang pinapahiwatig, but I will just give two. Una, ang katapatan ng Diyos ay nagpapakita sa atin na tunay na ang kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos. Okay? Ito dapat, yung katotohanan iyon, na tapat ang Diyos. Yung katotohanan iyon ang dapat nagtutulak sa atin na bitawan na ang mga pagsisikap na maligtas sa pamagitan ng mga sarili nating gawa. Tandaan niyo po kung paano natin sinubaybayan ang kasaysayan. From Genesis 1 up to Genesis 21. No? By God's grace, umabot na tayo ng 21. Di ba? Mula po sa paglikha, sa pagkahulog ng tao, sa pagbibigay ng Diyos ng pangako ng pagliligtas, at sa kung paanong kumilos ang Diyos sa lahat ng mga tagpo pagkatapos noon hanggang ngayon dito sa ating binabasa, sinubaybayan natin ang mga nangyari sa kasaysayan. Natatandaan niyo po, di ba? Mula kay Cain at Abel, nakita natin na sa linya ni Abel magmumula yung bining ipinangako. No? Kaya lang, pinatay ni Cain si Abel. So, wala na. Dapat wala na. Wala na yung linya, pinatay na. Pero, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng panibagong anak kung saan magpapatuloy ang linya ng babae. At sino yon? Kay Fidelin. Hindi. Kay Seth. Kay Seth. Di ba? Hanggang sa napunta kay Noah. Ano nangyari naman sa storya ni Noah? Di ba? May baha. Di ba? May paglipol sa sangkatauhan. Sa kabila po ng higit na kasalanan ng mga tao, hindi niya hinayang lipulin ang lahat. You see? Sa biyaya niya, nag-iwan siya ng iilan. At iyon ang pamilya ni Noah. Upang may pagpatuloy pa rin ang linya ng babae. Kita niyo po yun? And sa katunayan, nangako siya na hindi na muling lilipulin ang sangkatauhan sa pamagitan ng tubig. Kaya nga merong rainbow. Di ba? Na nagbigay daan ng kasiguraduhan. Mahalaga yon. Why? Kasi yung tipan na iyon, yung covenant, yung Noahic covenant ay mahalaga kasi yun po ang nagbigay daan ng kasiguraduhan na darating talaga ang ipinangakong binhi. Kasi kung wala yung tipan na iyon, alam niyo mangyari? Ay, lilipulin tayo ulit ng Diyos. Yung wickedness na nangyari sa time ni Noah is just the same or even mas higit pa nga ang ating pagkakasala ngayon. But because of that tipan, the Noahic covenant na hindi niya lilipulin ng sangkatauhan, nagbigay yun ng daan ng kasiguraduhan na darating talaga yung ipinangakong binhi. Ganun kahalaga yung Noahic covenant, mga kapatid. And pagkatapos na nangyari, nakita natin na mga tao ay may iisang salita at wika, di ba? After the flood, di ba, dumami ulit ang tao, pero meron silang iisang wika at merong iisang salita.
na nagbigay daan upang ano nangyari sa kanila? Sila'y magmataas at magmalaki. At dahil sa kanilang pagmamataas, anong ginawa nila? Gumawa sila sa kanilang sarili ng pangalan, ng lunsod at ng tore. Do you remember? Chapter 11. Di ba? Pero, hindi ito nagtagumpay. Anong ginawa ng Diyos? Pinagwatak-watak. Pinagwatak-watak sila ng Diyos at doon nagsimulang magkaroon ng iba't ibang lahi at iba't ibang wika. Now, ano ang kahalagahan noon? Again, for our salvation. Mahalaga yun dahil iyon ang nagbigay daan upang, again, mas maging malinaw kung saang lahi, kung saang wika, at kung saang sambahayan magmumula ang binhi ng babae. Yun ang kahalagahan nun. Meron ng specific na lahi, na wika, at sambahayan kung saan magmumula ang binhi ng babae. At doon, ano nangyari ng pagkatapos? Chapter 12, tinawag si Abraham. Doon magmumula, doong linya na iyon. Kay Abraham, magmumula. At anong pinangako ng Diyos kay Abraham? Gagawin siya ng Diyos ng isang malaking bansa, pagpapalain siya, gagawin siyang dakila, magiging pagpapala siya sa lahat ng angkan ng lupa, at dito ay binigyang linaw kung saan magmumula ang binhi ng babae. At sa nagdaang linggo, last week, patuloy nating nakita ang aktibong pagkilos ng Diyos sa bawat tagpo ng buhay ni Abraham. Di ba? Sa mga nagdaang linggo, it's all about Abraham. Sa buhay ni Abraham from chapter 12 up to now, patungkol yun sa buhay ni Abraham, and sa bawat tagpo, nakita natin ang aktibong pagkilos ng Diyos. Di ba? At hindi niya lamang tinupad ang pangako niya kay Abraham. Higit pa doon ay sinasakatuparan niya ang pangako ng kanyang pagliligtas. Kaya po, sa mga nagdaang stories na binasa natin, those are real stories, mga kapatid, ha? Nakita natin po ang katapatan ng Diyos. Kaya po, nawa ay nakikita niyo po na sa pagpapakita ng katapatan ng Diyos, ay tanging sa Kanya lamang kaligtasan. No? He showed His faithfulness sa pamagitan ng pagsasakatuparan ng Kanyang pangakong pagliligtas. Kaya, kapag sinasabi nating tapat ang Diyos, ang unang-unang dapat maisip ninyo, siya lamang ang may gawa ng kaligtasan. No? Ang kaligtasan na nagmula sa Kanya, pinangako niya yon. Ang kaligtasan ay sinasagawa niya, tapat niyang isinakatuparan yon, at tiyak na Kanyang tatapusin yon. No? So sa katunayan po, iyon po ang pangalawang pahiwatig ng katotohanang tapat ang Diyos. Anong pangalawang ipinapahiwatig ng katotohanang tapat ang Diyos? Ang katapatan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Not only na nagbibigay ito sa atin ng kaalaman ng kaligtasan ay sa Diyos lamang, but ang katapatan ng Diyos ay nagbibigay din ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Okay? Yan yung pangalawa. Ang katapatan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan, the assurance of our salvation. Tunay ng kaparaanan kung paano natin natanggap ang kaligtasang kaloob ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya. Di po ba? Natanggap natin iyon sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit minsan, namamalayan man natin o hindi, nagiging batayan ng ating katiyakan, ng ating kaligtasan, ng ating pananampalataya. Naririnig niyo po yon? Minsan, conscious man tayo o hindi, minsan, or malimit, ang nagiging batayan ng ating katiyakan, ng ating kaligtasan, ay yung ating pananampalataya. Which is mali. Hindi dapat ka maging assured of your salvation because you have faith. Ibig ko sabihin, di ba, tatanungin kayo, bakit ka naligtas? Ano sasagot niyo? Bakit ka naligtas? Many of us will say,
Kasi nanampalataya ako kay Kristo. That is correct, at the same time wrong. Pag tinanong ka, bakit ka ligtas? It is not because of your faith. Bakit ka ligtas? Dahil kay Kristo. Okay? So kung tatanungin ko, bakit ka naligtas? Dahil kay Kristo. Dahil si Kristo. Huwag dahil nanampalataya ako kay Kristo. Bagaman tama siya pakinggan, pero mali yun. Kasi actually, that statement is showing na naligtas ka dahil sa pananampalataya. Dapat nyo pong matandaan at dapat nyo pong mabigyang linaw sa atin na naligtas ka dahil kay Kristo. Paano mo natanggap yun? Sa pananampalataya. So, faith is just the means, kaparaanan na natanggap mo yung kaligtasan na dahil kay Kristo. Pero natanggap mo yon sa pananampalataya. Pero saan ka naligtas? Sa pananampalataya? Hindi. Kay Kristo. Natanggap mo lamang yon sa pananampalataya. Kaya nga sabi ko, minsan, gusto kong, minsan, nagiging assurance natin ng ating kaligtasan yung faith, which is dapat hindi. Hindi dapat ang faith ang nagiging assurance or batayan ng ating katiyakan. Dapat tayong mag-ingat po doon. Kailangan nating maintindihan ng ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa tibay ng ating pananampalataya or kahit man sa pananampalataya, hindi doon. Sa halip, nararapat ng ating katiyakan ay nakasalalay sa Diyos na tapat. No? Na siyang pinagtitiwalaan ng ating pananampalataya. Nakikita niyo po ngayon yung kaibahan? No? Again, dapat po ang ating katiyakan ay nakasalalay sa Diyos na tapat, na siyang pinagtitiwalaan ng ating pananampalataya. Dapat dun tayo sa object. The object of our faith. Hindi sa faith nakasalalay, but the object. Sino ba yung pinananampalatayanan mo? Yun ang katiyakan mo. And that is Christ. That is God who is faithful. Huwag tayong ihinto sa pananampalataya natin. Bumalik tayo sa kung sino talaga dapat ang ating katiyakan. At iyon ay ang Diyos. At siya ay tapat. Hindi lang dahil siya ay Diyos, but upang bigyang diin pa, ang Diyos ay tapat. So kung, di ba? Bakit specifically sa katapatan niya tayo ngayon nagfo-focus? Kasi hindi naman natin may kakaila. Paano ka magtitiwala sa isang tao? Paano mo masasabing tiwa-tiwala yung taong yan? Di ba? Kung siya ay tapat. And in the same way, paano tayo magiging tiyak sa ating kaligtasan? Not only because of God, but all the more because He is a faithful God. And actually, He is the faithful God. So ang katapatan niya will give us assurance of our salvation. Kaya po, anong sabi sa Hebrews? Anong sinabi ng Biblia? Hebrews 10:23 declared, pakinggan niyo po, Hebrews 10:23, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan. So ang utos is what? Panghawakang matatag. Yung ano? Yung pagpapahayag ng ating pag-asa. Ibig sabihin yung ating kaligtasan. Panghawakan mo ng matatag yun. Maging sigurado ka. Maging tiyak ka sa iyong kaligtasan na walang pag-aalinlangan. Bakit? Hebrews 10:23 says, sapagkat siya na nangako ay tapat. You see? Panghawakan mo yung matatag, yung kaligtasan mo. Why? Dahil siya na nangako ay tapat. Not because of your faith. Hindi. But it is because of Him. Siya na tapat. Malinaw po na ang dahilan ng pagiging matatag sa pag-asa, or in other words, ang pagiging tiyak sa kaligtasan, meron ng bawat mananampalataya ay nakabatay. Hindi sa pananampalataya, but nakabatay sa katapatan ng Diyos. You see?
At pakinggan niyo po ang pangako ng Diyos. Sinabi ni Pablo, there are so many promises. Maraming pangako ang Diyos para sa mga mananampalataya. Pero gusto ko ito ang inyong alalahanin ngayon. Sinabi ni Pablo, Philippians 1:6. Philippians 1:6. Ako'y panatag sa bagay na ito, sabi ni Pablo, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Now, itong mabuting gawa dito, hindi po ito yung pagpapayaman, pagbibigay ng kung anong gusto nyo. No. Yung mabuting gawa dito is about salvation. No? Na ang nagpasimula sa iyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. That's the promise. No? Hindi man direkta na ang Diyos ang nagsalita, pero alam nating ito pong salita ng Diyos. At may dalawang bagay na dapat natin makita dito. Una, ipinapaalala ni Pablo na dahil ang Diyos mismo ang nagpasimula ng ating kaligtasan, in which nakikita natin yun sa Genesis, no? Not only yung pagsasagawa ng pagliligtas, but even yung pagsisimula sa pagliligtas mismo sa atin, pinapaalala ni Pablo na dahil ang Diyos mismo ang nagpasimula noon sa buhay mo, maaari tayong magkaroon ng buong pagtitiwala na siya rin ang magdadala nito hanggang sa ganap na katuparan. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. No? Hindi iniwan ng Diyos ang anumang bagay na kanyang sinimulan. Bagkus, tapat niyang tinatapos ang gawaing kanyang sinimulan. Lalong-lalo na ang gawaing pagliligtas sa kanyang mga tao. And ikalawa, binibigyang diin ni Pablo na ang Diyos, matapos niyang simulan ng kanyang gawain sa mananampalataya, ano sinabi ni Pablo, ay siya ring magtatapos nito hanggang sa ganap na katuparan nito. No, ibig sabihin po, hindi lamang ipinapangako ng Diyos na balang araw ay magiging ganap ang ating kaligtasan. Not only He promised that, but aktibo. Again, ito po yung salita dito, active. Aktibong kumikilos ang Diyos sa buhay ng mananampalataya upang isakatuparan at dalhin sa katuparan ang kanyang ipinangakong gawain sa buhay mo, which is ang pagliligtas. Kaya nga, di ba anong sabi ni Pablo? Work out your salvation with fear and trembling. Bakit? Kasi He is working in you. No, not only i-promise, maliligtas ka hanggang sa dulo. But He actively works in your life. Kaya po, kung sa biyaya ng Panginoon ay nakita mo ang pagliligtas niya sa iyo, meron mang pagkakataon na nangihina at para bang naki-question mo ang iyong kaligtasan, huwag mong tingnan ang katapatan mo o yung kahinaan mo. Bumalik ka sa katotohanan ng tapat ang Diyos. Siya ang kasiguraduhan at siya ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Dahil siya na nangako ay tapat. Kaya po mga kapatid, ang salaysay na inaral natin sa umagang ito na nagpapakita ng katapatan ng Diyos, no? Kung paano niyang tunay na itinatag ang tipan kay Isaac at hindi kay Ishmael ayon sa kanyang pangako, na nagpapakita ng malinaw na pagmumulan ng binhing ipinangako in Genesis 3:15, na siyang nagpapakita rin ng patuloy na aktibong pagkilos niya sa pag-usad ng pagsasakatuparan ng kanyang pinangakong pagliligtas, ay nawa ay patuloy na magbigay linaw sa atin na ang kaligtasan ay mula lang sa Diyos. At ito ay gawa niya, siya lang ang tanging makakagawa po ng pagliligtas. At ganoon din, nawa ang katapatan ng Panginoon ang siyang maging pundasyon ng ating pagiging tiyak sa ating kaligtasan. No? Lalo na sa mga panahong mahina tayo at nagkakaroon ng pagdududa. Tandaan niyo po, may katiyakan sa kaligtasan dahil ang Diyos na siyang nagligtas sa iyo ay tapat. Kaya mga kapatid, tumalikod na po tayo sa ating mga kasalanan. Manampalataya lamang sa Panginoong Jesus na siyang ipinangakong binhi ng Diyos. Siya na tiniyak ng Diyos na dumating. No? He made it sure, and
ang haba-haba pa ng ating aaralin, no? There are 66 books. In the Old Testament, marami pa tayong books na aralin bago tayo makapunta doon sa Matthew, Mark, Luke, John, no? And we will see again, time and time again, the faithfulness of God. Kaya po, di ba, titiyakin at makikita natin na tiniyak ng Diyos na dumating ang Panginoong Jesus. No? Tunay na tapat niyang isinagawa ang katuparan ng pagdating ng tagapagligtas. Kaya po, tingnan ninyo ang nag-iisa at natatanging daan sa kaligtasan. Ito po ang isa sa mga katotohanang natutuwa ako na marinig mula po sa inyo. Na maunawaan ninyo na siya lang talaga yung kaligtasan. Bakit? Siya yung ibinigay ng Diyos. Kaya I was happy when we were having our discussion last week. Isa sa mga kasama ko doon nagsabi, siya lang talaga ang kaligtasan. Kasi siyang binigay ng Diyos. That's the sweetest truth. No? Na somehow pagpapakita na you understood, naunawaan yung kaligtasan. Kung naunawaan nyo na siya lang ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nga Acts 4:21 says, salvation is found in no one else. For there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala na pong iba ang binigay na pangalan ng Diyos para maligtas ka. Ang tanging binigay niya ay si Jesus. At tiniyak niya na mangyari at dumating si Jesus. And yun na makikita natin sa Old Testament. Kung paanong tiniyak ng Diyos na dumating ang binhing ipinangako niya in Genesis 3:15. Kaya po, manatili kang matatag sa iyong pag-asa na ikaw ay ligtas dahil siya na tumawag sa iyo ay tapat. At ang kanyang sinimulang pagliligtas sa iyo ay tiyak na kanyang tatapusin. Kaya magpahinga po kayo. Huwag kayo patulog-tulog, no? Puyat-puyat kayo gabi kung anong pinagagawa niya, tapos antok-antok kayo ngayon. Wag. But ang ibig ko pong sabihin magpahinga sa Diyos is that put your trust and faith in Him. Ito po ang salita ng Diyos, makinig po ang may pandinig. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa muling pagpapakita sa amin ng iyong katapatan. Tunay ng katapatan mo nagpapakita sa amin ng kaligtasan ay sa iyo lamang. At hindi lang iyon, ito rin ang nagbibigay sa amin ng katiyakan ng aming kaligtasan. Salamat o Panginoon sa iyong aktibong pagkilos sa na tiniyak mong dumating si Jesus. At salamat din sa aktibong pagkilos mo sa aming buhay upang makita namin ang Panginoong Jesus sa darating na panahon na itinakda. Purihin ka, o aming Panginoon, aming tagapagligtas. Ikaw lamang ang maluwalhati, at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.